I think it will cause kapag mas mabigat, mas mahirap, mas malakas yung konsumo mo sa gasolina or ano man yung gamit mo. Kasi yung weight na yon, magdadagdag yun ng mag-work, kailangan magko-consume yun ng mas malaking gasolina para ma-overcome niya yung weight na yun. Parang sa ano, sa bicycle. Kapag sa bicycle mas marami kang sakay tapos ikaw yung driver, kailangan mong pumedal ng mag-exert ng mas mataas na force para makausad kayo kasi mas mabigat yung sakay nyo. Parang ganun lang. So, ngayon, an automobile's body is made up of aluminum rather than steel, which makes the body stiffer and saves the car's weight. Yung sinabi ko kanina, usually gawa siya sa aluminum para mas magaan and hindi siya ganun pagka na-assemble na hindi na niya kailangan na Ay, masyadong maraming gasolina para. Jericho, sandali, if I may interrupt. Meron ka bang picture dyan ng mga ano, mamaya? Opo sir, meron po. O kasi dapat makita nila, kasi i-distribute natin yan sa buong klase, dapat alam nila nasan yung, di ba, engine, yung chassis, Ah, under chassis. Meron doon meron naman, Meron powertrain. naman po. Sige, okay. Ano yung sinasabi mo na aluminum? Ayun po, sabi po dito, automobile's body is made of aluminum rather than steel. Kumbaga, hindi naman po lahat, pero dati po, kasi parang yung sa materials po is, as we go through I think the development ng technology, yun po yung gamit dati. I think hindi Kumbaga lahat. po, parang yung pinakasanayan. Mm. Hindi po siya lahat Hindi naman po. lahat. Kumbaga, yung Siguro, sinasabi ko po dito is yung dati pong kasi yung ibang mga steel plate pa rin kasi pipinturahan naman, di ba? Opo. Kasi yung aluminum, unang-una medyo malambot yan, kaya siya titibay, lalagyan mo ng alloy, di ba? Kaya aluminum alloy. Pero siyempre, mas mahal yun, di ba? Mas mahal yung aluminum. Tsaka mas malambot. Paano kung mabangga? Di ba? So, tinitingnan natin yung mga consequences. If you are going to use aluminum as a body for a car or a truck, kasi, di ba, prone yan sa mga accident, bangga, masyadong mayuyupi, no? So, siguro may aluminum at meron ding talagang iba na steel. Okay? Sige. Ipakituloy na lang. sir. Okay. So, ayun, there are around 2,000 welds in chassis production, which is only well-skilled workers can perform it. So, ayun, sa panahon dati, parang konti lang yung mga skilled workers para gumawa ng frame ng sasakyan. And ngayon, napapalitan na siya ng robot. Baga mas naging independent na po tayo sa mga automated processes like robotic arm po, mga ganun po. Sa tingin mo, bakit sila nag-shift sa robot? Bakit robot na? Kasi sir, pag parang mas tipid po sa part na hindi mo na kailangan ng pasahod na yung robot kasi kaya mag-work ng 24 hours Kesa po dun sir sa mga workers na mag-hire ka pa ng sobrang dami, gastos pa rin po yun sa company. Unlike na mag-invest ka sa isang robot, yun lang po yung gastos mo. Na baka tsaka mas mabilis po, na baka mamaya paggamit mo yung robot is it will take po, 1 linggo lang para makabuo ng isang car. Pero nung sa man-made po or yung kasama po yung human workers po is naabot ng 2 buwan or example lang naman po yun. Kumbaga malaki pa rin yung matitipid sir kapag mas bilis po nagawa isang product at mas ano pa aside from the personal cost? Siyempre hindi naman po gagamit ng mga robot na bara-bara lang po. Ayun po sir. Okay, so aside from the personal cost, yung advantage na mas makakamura ka in the long run, tapos 'di ba yung siya, no? Hindi siya masyado napapagod, no? Yung tao dinesign lang yung work niya schedule like 8 hours lang, 'di ba? After 8 hours ang tawag mo doon ay overtime, tama? Narinig niyo po ako, sir? Narinig kita. Ano pa yung advantage ng robot in terms of yung workmanship? Siguro po sir yung kumbaga dahil po program na po yung mga robot Sino ba ang mas accurate? Perfect. Robot o yung tao? May level of inaccuracy po yung tao. Kaya masasabi ko po yung robot po yung... Bakit nagiging inaccurate na yung tao? Anong factor nun? Pag siya ay... isa is yung siguro po yung sa pagod. Pagod, di ba?
Kung 8 oras ka nagwe-welding, di ba? Tapos nagbubuhat, di ba? So, baka mali-mali na or hindi na accurate, no? Yung robot, makina naman yan eh. Puprogram mo lang yung mga positioning niya, di ba? Yung mga angle and so on. Okay? So, in the long run, wala nang gumagamit ng manual na nagwe-welding or even yung paint, no? Yung painting, robot na yan, nagwe-welding, nagkakabit ng glass. Ang ginagawa na lang ng mga tao, assist. Yung ina-assist nila yung sa automation process, yung so on. Okay? Naglalag po si Jericho, sir. Sorry. Sorry po, sir. Lag. Hello po, sir. Naglalag? Anong lag? Narinig niyo po ako? Oo, natidinig kita. Ayun, malag po kasi kanina yung nagtanong po ata kayo, hindi ko na po narinig yun. Nakuha. Choppy po. Okay lang. O sige, tuloy na. Next slide please. Yan po. Ito po yung sir yung ito po yung sa process ng sa chassis po kanina. Opo. Kumbaga ito po yung gamit na po dito robot tapos yun nga po yung mga tao po ang ginagawa na lang nila. Sila yung dun sa human interface po nakatulad po diniscuss po kapon sa mechatronics lab. Anong tawag mo dyan sa taas? Ito po po robot. Siyempre na-program na yun, sir. Anong tawag mo dyan sa structure sa taas? Kasi dati sa baba lang yan eh. Ngayon sa taas na oh. Anong tawag dyan? Pag nakahana yan, nakalinya, anong tawag? Tapos nag-move. Anong tawag dyan? Letter C. Nakikita mo ba yung taas? Nakikita mo yung taas, yung may parang relays? Anong tawag dyan? Alam ba? Conveyor po ba? Hindi siya conveyor eh. Hindi, yung gamit niya is parang conveyor, pero normally pag conveyor, di ba, yung mga belt and so on. Carousel ang tawag nila. Alam mo yung carousel, yung parang pag nagpupunta ka sa mga yung sa mga entertainment, amusement park po. Amusement, di ba? Yung mga sinasakyan mong kabayo, di ba ganon, carousel. So ganon din yan, no? In general term, carousel yan. Okay? Sige, tuloy. Okay po, sir. Next slide please. So ano yan? Yan na po sir yung pinaka po nung frame. Yun na po yung output po doon sa pinaka frame po doon sa chassis making po. Kumbaga, diyan na po na-assemble yung mga parts like yan nga po yung pintuan yung sa pinakalikod. Parang yung pinaka frame po nung mismong car po. So ayan po. Ang next po is si Ron po. Okay. Dinig po ba, sir? Dinig naman. Sige, Ron. Wait lang. Okay. Start mo na. Sige. So, dito po sa electro-coating or e-coating process ng sa mga sasakyan po. So, after chassis production, so after po nitong matapos na yung chassis ng sasakyan, so nililipat po yung body. Bale, dito po ginagawa sa electro-coating process. Kumbaga, tinitreat po yung chassis ng sasakyan para to protect it from corrosion. So, bale, the body is submerged in chemical where it is rotated in 360 degrees to get coated from inside and outside. So, the coating is of nickel, manganese, zinc. The car is immersed in an electrical charge solution where coating sticks to the body like permanent magnet and prevents it from rusting. So, ayan po. Bale, yung po natin, sasakyan natin dito, parang nag-act po siya as cathode. Tapos yung mga positive charges po, pag sinubmerge po siya dun sa may solution, kumbaga kakapit po dun sa chassis ng sasakyan. Then, yung positive charge po na yun, magpo-form po siya ng coating dahil nakasubmerge nga po sa ready.
Bale, lahat ng buong part ng chassis ay ma-coat niya. Para siyang na deep fry, parang ganun. Tapos yung positive charge na magbi-build up ng coating, and yun yung magpe-prevent sa yun yung makakatulong sa kaya mag-prevent ng corrosion. Yan po. Hindi coating pa lang yan, hindi pa yan yung painting, 'di ba? Treatment pa lang yan, coating para lang anti-rust, 'di ba? Galvanize. Then pre-assembly, here the workers build the major components: car, the doors, instrument panel, the engine. The workers polishes the body and makes a perfect finish. So ano pa lang po kasi dito, kumbaga rough pa lang. Di pa pulido po yung chassis. Then an inspector inspects, and even the slightest minor mistakes doesn't move the car to another unit. So ganito kahigpit sa car manufacturing. So ayan po, after ma-polish nung car, kinakabit na po yung mga mechanical components like doors and engine. Ito po. Ito yung picture po na nag-i-inspect ng car. Kita po natin dito na na siya. May coating na. And nakabit na din po yung yung pintuan. And for the final assembly, so the assembly line is later divided in 7 units. So first unit, wait lang dyan. So the first unit installs a block of high density foam and thin soundproofing sheets like material to prevent low and high frequency noise. So dito kinakabit po yung parang mga din po. Yung parang sa sasakyan ko para ma-prevent nga po yung low mga noise saka vibration din po. Kaya ayun, soundproofing. Kumbaga pine-prevent din nito yung mga waves na nakaka-apekto sa performance ng sasakyan. Parang lang po siya. Para mga panels lang. So yung mga balikan muna, yung mga kinakabit pala nila sa loob ng sasakyan, hindi basta-basta ng foam, no? Yung mga foam na yon, yung mga material na yon, may capability pala na absorb ng mga noise, di ba? Yes, kasi maingay kasi pag nag-drive ka, di ba? Maingay makina, maingay yung traffic, di ba? So yung mga material na yon, yung mga nakalagay doon, kaya niyang mag-cancel ng noise o mag-absorb ng noise, sabi diyan, di ba? Yes po. Okay. Kaya po pag pumapasok nung sasakyan, parang wala ka nang maririnig na noise galing sa labas. Galing sa labas. Then unit 2, in this section, wiring is done all over the body, which powers the controls of the car. So bale dito na po nag-wiring na po dito. Bale dito yung wire yung sa sa aircon ng sasakyan, yung wiring nun sa dashboard. Lalo sa sa salamin, sa window ng car, yung di ba po dati, mechanical yung dati sir yung sa namin ganun, iniikot pa. Yung salamin po nung sasakyan, yung iniikot pa po. Tapos, yung iniikot ng kamay? Ngayon na, di ba? Ngayon, dahil sa 21st century na po, yung angat lang, pindot na lang po, aangat or tataas na po. Aangat tsaka bababa. Bale dito po sa unit 2, doon po ina-assemble yung mga wiring nun, saka mga electronic components na sasakyan. Lalo po ngayon na napakadaming cars na ang dami bang electronic components na talaga. Lahat pindot na. So, ito po, crucial po itong unit 2. Pero kasi napaka-inconvenient naman yung, di ba, yung
Tsaka madalas masira 'yun, 'di ba? Kasi sa katagalan, 'di ba, nag-aano yung mga mechanical parts lumuluwag or nagbabara, 'di ba? Ang daming Opo. problema doon. Pero Eh, yung electronic components din po sir, depende rin po kung ako ano eh. minsan may ganun din, nasisira din, ano? Opo, lalo na po kung kunwari China brand yung Mm. Pero yung inaaral natin, ganun yon, yung forward reverse, no? Opo Ano sir, lang dito yun, din po nagamit. nakakable. Nakita ko yun eh, may kable, may pulley tsaka cable siya. Parang so na-adjust siya nakakontrol yung speed niya. Pero yung principle nun ay forward reverse lang din ng motor. Opo sir, dito po na-assemble yung unit 2. Then Okay. for the unit 3, the technicians install strong, stiff instrument panel made of cast magnesium weighing up to 15 pounds. Panel po, ito po yung panel na para sa mga ano natin. Yung, kumbaga, cover na po siya ng mga electronic components na Okay. kinabit. Ayan, protective, ano na din po sa... Kasi ito pong electronic components na to ito po yung mga sensitive sa sasakyan eh. Pag nabasa, ganun po. So, kailangan po ng ganitong mga instrument. And sa unit 4 po, 2 skilled technicians attaches engine to the chassis and provides hard to the body. So dito po kinakabit na po yung, ayun po, nakaangat yung sasakyan. Kinakabit na po yung parang yun nga po, heart ng sasakyan, which is the engine. And sa unit 5 po, dito ay na-assemble, kinakabit lang po yung windshield. Yung mga nasa windshields po, kadalasan po ginagamitan po yan. Para ma-attach po sila, ginagamitan po ng urethane adhesive po. Ano na? Ng urethane adhesive po. May adhesive, okay. Kumbaga po hindi naman po pwedeng i-bolt and nuts lang po yan. So, mabilis, yung katangin po kasi ng urethane adhesive, mabilis po siyang mag-dry. Pero, malakas po yung pagdikit niya po sa certain things po. Doon sa perimeter, yung sa pinaka-edge ng salamin, yung base sa'yo mo? Apo. Pag kinakabit? Okay. Apo. So, next slide po tayo. Sige. So, dito naman po sa installation of seats, pretty straightforward naman po. So, mag-attach po tayo ng mga seats using bolts and nuts po. Tapos po yung iba pong mga components po sa loob sinasama na rin po yung pag-attach po dyan sa part ng Unit 6 po. Next slide po. Yung mga seats under na yan ng di ba, ng upholstery, no? Tawag nila dyan upholstery, ha? Apo. Yung mga tela, mga kumisan leather, no? Yung mga foam na ginagamit, no? Interior. Interior pa yun po. So, next naman po is Unit 7. So, the car's wheels are mounted. So, ayun po, nilalagay na po yung yung gulong, kasama na rin po doon yung brake pads, and kung na-attach po sila, either it is a manual transmission or automatic transmission po. So, kasama na po dyan yun yung paglalagay po nun, and as well as pag-attach po nung certain parts na po na nasabi ko po na yun earlier. So, next slide po. So, dito na po nangyayari yung testing po. So, once the whole car is finished po, it would undergo series of tests po, which is alignment test. So, alignment test po is yung alignment po nung, let's say, nung gulong, certain parts po like yung upuan, kung diretso po ba, yung mga
yung proper calibration po nung manibela po sa gulong. So, side slip test, engine drum test, suspension test. So, yung suspension test po, syempre po yung ah, ma malaman po kung hanggang saan pong tolerance yung na nakakayanan po nung coilovers po ng sasakyan po natin, yung suspension po ng sasakyan natin. And syempre po yung brake test. Isa po sa pinakamahalagang test po. Next slide po. So, dito na po papasok yung advantages, which is yung pinag-usapan po natin earlier. So, advantages po ng paggamit po ng robot instead of human. So, yun nga po, sabi po natin na nagiging guide na lang po yung humans or operators po, let's say, sa mga assembly lines po na to. So, first of all, syempre po pag sa gamit po ng robots, production becomes very fast. So, wala na po tayong sinafactor na inaccuracy nga po, wala na po tayong napa-factor na pagod. Kasi po yung nakaprogram na po sa robot na tuloy-tuloy po, hindi naman kakailanganin lang ng power para mapagana po itong mga to, and after that tuloy-tuloy na po sila sa pag-assemble po ng sasakyan. Next po is the product obtained. The product obtained is relatively perfect. So, dahil po sa program na po sila sa lahat ng kailangan po para gumawa po ng isang sasakyan, napakaliliit lang po ng tolerance na magagawa po. Napakaliliit lang po ng errors na magagawa po nila. So, mas lesser na tolerance level na po yung ginagamit po nila dito. So, chances of faults and mistakes are negligible. Human or manual efforts are reduced to great extent. Production takes place very systematically and in a proper sequence at all the execution. So, mas orderly po yung paggawa. And dahil nga po sa program na po sila, less error na po nangyayari sa mga assembly lines. Accidents occurring due to operations like cutting during kasi po mga robots na po yung gumagawa po. Objects like glass and such other heavy and fragile parts can be handled by robots. The automobile firms gain profit as they have to spend more money on human workers so they can cover budget and computerized production. So, ayun nga po, nagka-cut down po sila sa manpower as well as sa pagpapasahod po ng mga tao po na to. So, ang naging investment na lang po nila is yung power po na kakailanganin po ng bawat robots na gagamitin po. Automobile firm owners have a big benefit of this, that they don't go on strikes. So, yung mga strikes na sinasabi po na to is yung pagka po, let's say, nagkaroon ng aksidente po sa loob ng manufacturing plant, hindi po sila makakasuhan kasi po ngayon po yung mga robots na lang po yung handle po. So pag nasiraan po sila ng robot, sila rin po may kasalanan. Pero wala na pong kaso-kaso kasi wala na pong taong involved. So next is the product gained by automated computers and robotic is comparatively very advanced. So technological relationship na po sa number 10. Next slide po. So, sa disadvantages naman po, due to the installation of robotic and computer-operated machining, there has been a substantial decrease in, ayun po. So, dahil po na hindi na po sila nagpapasahod po sa mga workers or nagbibigay po ng position sa mga workers, bumababa po yung employment, nawawalan po ng trabaho sa labor department po ng institution po. There are problems like lower build qualities. So, yun po, nangyayari po na
siguro po masyado po silang dependable sa robots eh, na overlook po nila yung quality po nung kanilang ginagawa po. Higher initial capital investment, oh, sa pera na lang po yun. Siyempre po kailangan nyo po mag-invest ng mas malaki kasi mga technologically advanced na po yung na kagamitan po yung mga gagamitin po natin. Assembly lines typically cannot modify easily or cheaply to create different products, resulting in complexity. And sometimes an assembly line can also allow a robot to do the work of many, which may lead to a loss of overall production po. So, yun po. Doon po natatapos yung report po regarding current manufacturing po. Yun. So tapos na yung sa sa car. Sino pa yung sa ano? Maraming salamat maraming salamat. Thank you sa grupo na sino pa yung magre-report yung sa semiconductor at microprocessor? Kami po, sir. Sige. Ready na ba kayo? Apo. Sige.